So yan mga loads, at yan, magana tayo ngayon ng brake shoe. Papalit tayo ng TTGR na high standard material. Na brake shoe na ating Arox version 2. Yan, napaka-alikabo. Nakita na naman. Dahil nga, kompleto guys. Kompleto tayo guys ng tools dito. Yan, may kilat tayo na impact drill at syempre, yan, power tools, tawagin, tsaka yan mga, ito yan, kompleto tayo dito guys ng mga socket. So, let's go. Simulan na natin. Siyempre, muna natin baklasin yung freno. Yan, yung brake arm. Siyempre, tapos yung tambucho natin. So, let's go, guys. Ito guys, sa pagbaklas nito yan. Loodan nyo lang siya. Yan, ganun tala. Pakadali na. At pag tanggalin nyo na siya, yung pinaka-cup niya. Kasi ito, hang na to palit na to. Ayan, dark gold niya. Pag natanggal nyo, yan, alisin nyo lang to. Mga spring. Yan, tabi na muna natin dyan. Then, yan, okay na yan. Tapos ito, yan, allen wrench lang yan. Then guys, alisin na muna natin yung tambucho para matanggal natin buo ito. Guys, kailangan natin dito ay 14mm. Makita nyo. Yan, 14mm na socket. Then, that may extension para abot natin yung nuts ng ating tambucho. Yan yung bolts. Yun, kita nyo guys. Then, luluwagan nyo lang siya. Yan, napakadali. Then, yung kabila guys, abot din niya kasi nga may extension tayo ng socket. So, alisin na natin guys. So yan guys, nakalas ko na yung ating brake shoe. At makita nyo guys yung brake shoe na galing dito dati. Yan, makapal pa naman siya guys. Pero, yan, pitch bike to guys. Kaya makapit talaga to. Pero maingay to eh. Then, tatry natin guys itong, siyempre yung TTGR na binili natin. Yan. Ito guys, yung napakakapal. Then, bagong-bago yan guys. Pero mas mabigat to guys na pitch bike. Siguro dahil din sa pagkakagawa. Pero tatry natin guys itong, siyempre yung binili natin na TTGR. Kasi makapit daw to base sa reviews. At ito guys yung napakadumi, kita nyo naman. Naglaglagan na yung debris niya. Yan, then lilinisin natin guys. At yan, may brush tayo dito. At siyempre lilinisin na rin natin yung mga loob na yan. At inalis ko na guys yung yan, lilinisin ko na rin yan. So yan, papakita ko sa inyo guys kung paano linisin yan. At ito guys, ang gamit natin yan Sonrox na yung sa Decolor, yan, color safe. Kasi mabula to. Then ito yung toothbrush natin. Yan, kailangan natin para sa mga singit-singit. Siyempre yung brush para sa pang-lahatan. So yan guys, linisin na natin. Yan, makita nyo guys na isa ito sa napakagandang panlinis talaga. Kahit yung iba kasi gas, pero di ko advisable yung gas kasi nga yung mga gasket natin dyan ay lulutong. Pero ito pinakasit na to kasi tutuyin natin siya mamaya. So yung mga grasa niya, makita nyo, yan, naglalaglagan. Kaysa bibili kayo guys ng degreaser, napakamahal naman. Kasi yun naman, nabula din yung mga degreaser. Ito, talagang linis, makikita nyo. Tanggal yung mga debris at yung mga grasa nyo dyan. Yan, makikita nyo. Effective. Yan, pati yung labas, linisin na natin. At gagrasahan natin ngayon guys mamaya ng high temp para di kumayat yung ating grasa kahit na siyempre mainit yung ating mga gear dyan. Makita nyo guys, sprayan natin. Yan, toothbrush para sa mga singit-singit. Let's go. Makita nyo guys, nakadumi. So yan guys, papakita ko sa inyo mamaya pag malinis na. Yan, wala lang ako paghahawak ng video kaya babrushin natin ng ayos na. So yan guys, nalinisan na natin ng Sonrox na color safe. At safe na safe yan. At yan o, kita nyo guys, kahit tinutuyo ko na wala yung grasa. Yan, makita nyo naman o, tubig lang yan. Then tutuyuin lang natin siya guys. Tapos kakabit na natin yung ating mga kailangan ikabit na dapat ikabit. At ito guys, natuyo na rin natin. So, let's go guys. At makita nyo yung kulong guys. Oh. Ito. Color safe din guys, Sonrox. Yan, napakalinis oh. Pati yung loob niyan guys. Yan, linis din.
Yan na. At ewan ko lang kung umingay pa yung ating preno. Yan, napakalinis niya. Yan. Tsaka napakadali nun guys kasi hindi na kayo bibili ng napakamahal na degreaser. Yan, sa tindahan meron lang. Napakamura. Sa halagang 20 pesos lang yata yun. Or pag may mga tira yung inyong mga nanay sa paglalaba, yan, pwede nyo kunin yun. Napakatipid naman guys. Then yan guys, tuyuin lang natin. Tapos kabit na natin yung mga kailangan natin ikabit dito sa ating brake drum. Guys, wag natin kakalimutan yan dahil nga nabasa natin at nalinis. At yan, natuyo na rin natin. Ito guys, yung grasa. At dapat guys ay high temp yung gagamitin nyo para kahit uminit ay hindi kakalat doon sa loob. Yan. So lagyan na natin guys ng high temp. Syempre itong mga ganito. Ito yung napakamahalaga yung mga gearings para kahit uminit yan ay hindi mabungit. Kasi nga pag walang grasa yan, magkikis-kisan yung mga bakal to bakal. Then ito lalagyan natin yung loob. Then ito guys, yan. Pero kaunti lang guys yung parang dampi lang talaga na grasa natin. So let's go, lagyan na natin guys. Ganito lang guys yung paglalagay, lalo na dito. Yan, yung ganito lang. Basta lagyan nyo lang siya ng kaunti, okay na yan. Kasi high temp naman yan, di na matutunaw pag uminit. Tapos dito sa loob, yan, lagyan na rin natin. Ito okay lang dito kahit medyo madami. Kasi ito yung talagang umiikot tuwing nagpepreno tayo, gumagano yan yung bumubuka para bumuka yung ating brake drum. Yan, ito yun. So ayan, nalagyan na natin. So yan guys, nalagyan na natin ng high temp na grasa. Makita nyo naman, nilagyan ko na rin yung loob para syempre kahit mabasa. Kasi may bearing to guys. Yan, delikado siya pag nababasa. Hindi naman kasi yan guys tatalamsik dyan sa labas. Kasi nakasalpak na yung ating gulong dyan mamaya. Tapos ito binasa ko lang ng kaunting grasa. Syempre para hindi masyadong kalawangin din to. Kasi pag nagkakarwash tayo napasok yan dyan. Tsaka ito. So let's go guys, kabit na natin yung itong ating brake shoe. Let's go. So ito guys, nakikabit na natin yung ating brake drum at makikita nyo naman. Yan, sakam na siya dyan. Then ito guys, yung makita nyo flat yan dito sa baba. Tapos yung bilog doon sa taas. Tapos syempre guys, papaliwanag ko. Yan, dapat yung yan, may nakaganon siya na curve. Yun yung nasa loob. At yung nasa labas naman yung flat. Yan, kita nyo naman. So yan guys, kabit na natin yung ating gulong. Then tetesting na natin mamaya itong TTGR na ating brake shoe. So let's go, napakalinis oh. Ganda. At ito guys, naisalpak na natin yung ating, syempre yung mags o yung buong gulong. At yan, smooth na smooth yan guys. Tapos yan, ang huli natin gagawin ay syempre sasalpak na natin yung ating swing arm dyan. Yan, so let's go guys, salpak na natin lahat yung kailangan salpak dyan. So yan mga lods, ay tapos na nating ikabit yung ating mga kailangan ikabit sa pagpapalit ng ating brake shoe. At yun nga yung ating TTGR. At makikita nyo naman yan. At na-adjust na rin natin guys yung ating brake arm. So yan guys, testingin natin yung kanyang yan, yung pisil nya. Yan, mas smooth pisilin kasi nga bago na at hindi na masyadong malalim. Yan, i-maintain nyo lang guys yung ating mga brake shoe. Yan, every 6 months. Yan, okay na yun kasi napupudpud naman siya. Tsaka i-maintain din natin guys na every 3 months ay linisin natin. Kasi nalinis ko na siya nung after 3 months. Tapos ngayon pa 6 months niya. Ayan, kaya pinalitan ko na rin siya ng brake shoe. Ito guys, oh. Ibig sabihin guys, yan, pag umiikot guys yung gulong natin, pag siyempre pag buhay yung makina at naka-minor, yan, ibig sabihin yan, maganda yung kabit natin ng brake shoe kasi hindi siya lumalapat dun sa mags, dun sa loob. Yan, kaya umiikot. Then ipepreno natin guys, makita nyo. Yan, maganda. Then try natin guys na bombahin. Yan. Then brake natin. Yan, walang kaingay-ingay guys. Kaysa katulad nung inalis natin na pitch bike, napakaingay nung pag malamig. Ito walang ingay. Makita nyo, bubomba ko ha. Kaya pinareno ko guys, wala siyang ingay. At dito na guys matatapos ang ating vlog. Yan, sabi ko nga, lagi nating i-maintain yung ating brake kasi yan ang magpapalit sa ating buhay, lalo pag mga napapabilis tayo sa kalsada. Yan. Kasi pag paano na lang kung pudpud na pala yung ating preno or sobrang sagad na yung ating, tapos pag preno natin nag-slide yung brake shoe. Kasi once na pudpud na yung guys yung brake shoe natin, yan,
maano siya yung minsan pagpudpud na, tapos di na kumagat doon sa mags natin. Yung kita nyo yung plate na nakaganon, pag yun ay tumabsong, yun, di tatalab yung preno. Baka ma-accident pa tayo. And yan lang guys ang payo ko. And ride safe always. God bless. Bye bye.